Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At nako, tingin ko masayang masaya ang ating mga tropa peeps, mga team General Torre. Dahil nga po ang ating General Torre ay pinakita ang kanyang katapangan at ang kanya talagang determinasyon na ibangon ang bandila ng mga kapulisan at ng lahat ng mga Ilonggo. Talagang iniahon ni General Torre ang dangal ng mga kapulisan na hindi ito tumitiklop sa kahit anumang hamon. 'Di ba? Hinamon siya ni Baste. Pumunta siya doon sa kanyang sinabi na venue. Pero yung naghamon andon, sumibat, pumunta po ng Singapore. Sus Maria Joseph, ano ba namang klaseng naghamon yan? Napakaraming excuse, napakaraming kondisyon. Diba? Si General Torre, wala na maiba tong hinangad kung hindi ang makatulong sa mga nasalanta ng bagyo at habagat na nagdaan, mga nabaha nating mga kababayan. Yun lang naman ang kanyang goal. Samantalang si Baste, nako, wala pong ibang inisip kung hindi ang sarili. At talaga pong talagang pinakita po niya kung gaano kaduwag ang mga Duterte. At ang sinasabi nga po ni Sangkay dyan na kauna-unahang Bisayang duwag. Naku po, mukhang matatanim na sa isipan ng mga Pilipino yan. Kahit mga DDS doon sa GC na aking kinabibilangan, naku po, talaga namang kinakantyawan si Baste, Jesus Maria Joseph. Ngayon po, ito po ang mga kaganapan doon po sa nangyari na boxing match sana between Torre and Baste. Kaya lang nga po, si Baste naging batche. Basti kasi hindi inisip yung yung kumbaga karangalan ng mga Duterte ang nakataya dito. Siya naghamon tapos 'di ba? Siya ang hindi sumipot. Kita niyo binibilangan na nakakahiya po. Kahiya-hiya ang inabot ng mga Duterte dito. Kaya po,
Wala si Basti. Yung naghamon, hindi nagpakita, di ba? Kaya sa mga DDS, tanggapin nyo na lang yung katotohanan na ang inyong mga patron, ang inyong mga anito, puro bunganga lang ang matapang. Pero sa gawa, walang katapang-tapang sa gawa. Kitang-kita natin kung paano po maduwag ang isang Digong Duterte kay Waldy Carbonell, kay Justice Renato Carpio, at etong si Baste kay Waldy Carbonell din, at dito kay General Torre. Nakita na natin pang ilang beses na yan ang mga Duterte, puro tapang bunganga lang, di ba? Tapang babae lang. Sa bunganga lang talaga maaasahan ng mga Duterte. Pero pagdating po sa tunay na aksyon, nga. Di ba si Digong ang tapang-tapang ng bunganga doon sa Quadcom? Hamon ang hamon sa ICC. Ngayon, nung dumating yung ICC, ayaw sumama. Ano ba yun? Ayaw sumama. Samantalang hinamon niya ang ICC, bilisan daw ang pagdampot sa kanya. Nung dinadampot naman, ayaw naman sumama. Di ba? Kung ano-ano sinasabing banta ng mga anak. May nangyari ba? Wala. Wala. Lahat ng kanilang mga pinagsasasabi, lahat ng kanilang mga binabanta, kaya PBBM, General Torre, Boying Remulla, John Vic Remulla, General Marbil, lahat walang nangyari, puro bunganga. 'Di ba? Si Sara Duterte, pamura-mura. Kung ano-ano sinasabi, huhukayin daw yung bangkay o yung buto ni Ferdinand Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. Kita nyo, puro bunganga lang. Hindi naman nila kayang gawin. Diba? Sabi ni Digong, mag-jet-ski siya doon sa West Philippine Sea. Kahit nga mag-bike lang doon sa may gilid ng Palawan, hindi man lang nagawa niya ni. Kaya alam niyo po, mga Duterte, puro bunganga lang. Hindi na to paniniwalaan. Let's say, dumating ang mga araw, dumating ang mga buwan, dumating ang mga taon na meron na namang hinamon. Kunwari si Pulong, o si Baste, o si Sara Duterte, meron na namang may hinamon. May nakaaway, hinamon na naman. Wala nang maniniwala. Wala nang i-entertain dyan sa kanila. Hanggang hamong bunganga na lang yung mga yan. Hindi na paniniwalaan yan pagdating sa katapangan. Bunganga lang ang matapang. Well, may mga statements na rin siya na hindi na rin darating Kaya itunuloy na lang natin sapagkat marami ang nagbayad. Marami ang nagbayad. Nakalikom tayo ng mga 350,000 na sa gates So, we have to show up and give the people what they expect. So, expected din naman siguro ng mga tao na hindi rin siya darating. So, nagpakita na rin lang ako. Sir, sa statement po niya na Tuesday or Wednesday, wag lang Sunday. Marami na akong trabaho So, it's, alam na ng netizens yan kung anong ibig sabihin yan. Medyo hindi na, kaya natin tinuloy din to na ngayon, hindi na Martes, Huwebes, kung ano man ang sinasabi. Because, unang-una, ang mga tulong ay dapat na nating mailabas sa ating mga kababayan. Dapat na nating mai-distribute. Kaya, hindi makapaghintay yan So, hindi na natin mahintay kung ano man ang schedule niya. Ang schedule ng taong bayan ang ating susundin. Kanina, dun sa ring, may dagdag pang 300,000. So, 16.3 ang cash natin. 16.3 million ang cash natin. Tapos, meron tayong bigas, delata. Ang delata natin, mga 2 truck May isang kumpanya na, maraming kumpanya ang nag-donate at may isang kumpanya na isang truck talaga na isang wing van ang pinadala ng mga delata. So, didistribute na natin yun. Nakita nyo naman siguro nandyan, nakadisplay naman ang ibang mga Sir, may mga lugar na po ba kayong napili na tutulungan? Ibinigay na namin sa DSWD, sa National Red Cross at Quezon City Red Cross. Mamaya ay pupunta kami sa Baseco, magdadala kami ng konting ayuda rin. Part ng ayuda ay dadalhin namin sa kanila. May mga nagtatanong kasi, bakit ba itinuloy at kailangan pa ito? Well, unang-una, kami mga pulis ang first responder, nasa frontliners kami. Kaya nakita namin ang paghirap ng ating mga kababayan. And now, nang nag-issue ng ganung statement si Vice Mayor, nakita ko ang oportunidad kaagad na, maganda ito.
we can raise funds outside of the government resources. Kasi ang government resources naman, nandiyan naman, pero mas maganda na rin siguro na tayong mga nasa private sector, ay mga iba pang mga tao na outside dun sa mga fund generating agencies ng gobyerno ay makapag-generate din ng sariling pondo pantulong sa ating mga kababayan. Diba? Hindi si Baste ang masusunod kasi siya na ang nagamon eh. Buti sana kung sinabi niya, Torres, suntukan tayo, kayang-kaya kitang gulpin sa suntukan. Schedule mo sa Martes o sa Miyerkules, magkita tayo. Diba? Buti sana kung ganun sinabi ni Baste. Kaya lang si Baste, nagamon kagad siya, diba? Hamon kagad, pero nung kinasahan ni General Torre, meron akong gagawin eh. Family day yung Sunday. Pwede, pero wag Sunday. Available ako Martes. Hindi pwede yun. Hindi maganda para sa isang lalaki yan. Gawain lang yan ng mga nachochope, ng mga naduduwag, at ng mga takot. Yan lang gawain ng mga takot, excuses. Hindi mauubusan ng excuses, palusot, mga palusot.com, ang mga ano na yan, ang mga tao na yan, yung mga duwag, takot, yung mga walang paninindigan, yung hindi kayang pangatawanan ng kanilang mga sinasabi, yung matapang lang ang bunganga. Maraming excuses yan. Alam nyo, kahit ginawang Martes ni General Torre yan, o Miyerkules, ginawa ni General Torre yan, hindi pa rin pupunta si Basti dyan. Meron pa rin palusot yan. Huwag na tayong maglokohan. Ang mga Duterte magaling sa palusot. Ang mga Duterte magaling lang talaga ang bungang. Well, unang-una, kaming dalawa lang naman involved dito. Kung hair follicle test sa aming dalawa, ay anytime, anywhere, pwedeng-pwede na mag-hair follicle test kami. General, in the event na magdamon po siya uli at dalhin sa ibang araw, may panahon pa ho ba si General Torre para tayo tanggapin? Nakita niyo naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na inilagay dito. At I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Hindi na ho tatanggapin kung imumove niya sa ibang araw? Sabihin niyo lang at tingnan natin kung anong isasagot natin yan. Pero I don't think really that there's still logic in anything that he say anymore. Parang yun nga eh. Ang credibility kasi parang, di ba? Maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam na nanloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila, tuwang-tuwa naman silang niloloko sila. So, hindi naman tayo obra doon. Hindi tayo kasali sa mga tao na pwede niya lokohin all the time. So, General, safe to say na ito na po yung huling pagtanggap niyo sa hamon niyo? I think so. Yeah, marami akong ibang trabaho. And he's really not worth napagbigyan ka isang beses. Tama na yun, di ba? Tama lang si General Torre. Napagbigyan ng isang beses yung kapritsyo ni Baste Duterte, ni Batche. Di ba? Yung kanyang kagustuhan na manggulpi sana ng isang PNP chief, di ba? Pinagbigyan na siya. Tama na yun. Hindi na ulit mauulit yan. Siyempre, hanggang dun lang. Diba? Isang beses ka lang na kumbaga mapagbibigyan ng isang tao. Hindi mo naman kaano-ano si General Torre. Hindi mo naman siya tauhan para bigyan ka pa ng second chance. Hindi mo naman siya kadugo para intindihin niya. Diba? Ang bawat excuses mo, ibang tao 'yan. Saka ang isang opisyal ng PNP, diba? Minsan lang 'yan magbibigay ng pagkakataon. Sayang. Nako, sabi pa naman ni Baste, kayang-kaya niyang gulpin si General Torre. Sayang. Di natin nakita yun, ano? Kaya nga kaya talaga. Kaya nga kaya talagang gulpin ng isang Batche Duterte? Baka, naku po, baka yung suntok niyan hindi man lang maka-epekto kahit sa isang ingrom ni General Torre. Sus Mariosep. Alam niyo, sa totoo lang, kung talagang si Baste Duterte matapang, kahit pumuputok ang Bulkang Mayon, ang Bulkang Taal, ang Bulkang Pinatubo, merong bagyo, may lindol, may tsunami,
Nandyan dumating si Godzilla. Alam niyo po, sisipot at sisipot yan. Yan po ang ano niyan, yung talagang totoo. Kung talagang may tapang, kaya lang nga po wala. Kaya hindi nga po nagpakita, hindi sumipot para mabugbog niya kuno si General Torre. Ang sarap pa naman sanang makakita ng laban nila, no? Sarap pa namang makakita na sinisikmura ni General Torre si Baste tapos titiklop. Ayon nga kay Montulfo si Baste, lagi daw pong nagiinom yan, naglalalaseng. Tapos hapon na pumupunta ng City Hall. Paano makakaporma yan sa isang 55 years old na disiplinado ang pangangatawan, disiplinado sa pagkain, disiplinado sa mga tinetake na liquids. Ang makakalaban, lasinggero. Saka kapag ikaw dumaan ka sa sa bisyo, mahina na resistensya mo pag ikaw dumaan ka sa bisyo. Yan ang tandaan nyo. Kaya alam nyo po, hindi po talaga sisipot yan si Baste. Kahit anong gawin, kahit na i-schedule pa yan next Sunday, hindi pa rin pupunta yan. May excuse pa rin yan. Meron pa rin niyang sasabihin. Sasabihin niya, hindi mo pa nga hindi mo pa nga pinapa-oo yung kondisyon ko na magpapa-hair follicle drug test lahat ng elected official Diba dapat ganito? Naghamon ka sana muna, Baste. Tapos ang kondisyon, ganito ganito ang paglalatag ng tamang kondisyon. Sige, maglalaban tayo sa linggo. Darating ako kahit na meron kaming family event, meron kaming family day, meron kaming family trip. Pupunta ako. Pero pag natalo kita, General Torre, magpapa-hair follicle drug test ang lahat ng elected official simula presidente hanggang barangay captain, barangay councilor. Sana ganoon. Diba? Ganon sana. Kaya lang, hindi pa nga naglalaban, wala pa nga kayong pinaghaharapan, meron ka na kaagad condition. Teka. Parang napaka self-entitled mo naman. Tapos sabi mo, sino ka para magtalaga ng araw? Sabi mo kay General Torre. Sino ka din? Para hingan ng hair follicle drug test ang mga simula presidente hanggang mga elected official sa LGU. Sino ka para manghingi ng ganyan? Diba? Sino ka? Kami nga dapat yata ang humingi sa'yo ng hair follicle drug test kasi para kang bangag Maghahamon ka, takot ka naman pala. Maghahamon ka, di ka naman pala pupunta pag kinasahan ka. Mas bangag ka pa sino ba yung nagsasabi na niyan? Yung parang mas bangag ka pa ang pangalan nito. Nakakalimutan ko yung vlogger na tutokmol-tokmol Yung sabi ng bangag kay PBBM pero mas mukha siyang bangag. Sasabihin nyo, bangag si PBBM, mas bangag kayo Si PBBM nagtatrabaho ng maayos. Puro kayo lakwatsa, pamilya Duterte. Puro kayo question sa gobyerno. Puro kayo pag-question sa ginagawa ni PBBM. Samantalang yung tao, trabaho ng trabaho, kay lakwatsa ng lakwatsa, punta kayo ng punta dun sa tatay nyo na bubulok sa ICC. Sir, talking about tulong, magkano na ang lahat ng nalikom nyo po? Kanina, dun sa ring, may dagdag pang 300,000. So, 16.3 ang cash natin. 16.3 million ang cash natin. Tapos, meron tayong bigas, dilata. Ang dilata natin, mga 2 truck. May isang kumpanya maraming kumpanya ang nag-donate at may isang kumpanya na isang truck talaga na isang wing van ang pinadala ng mga dilata. So, didistribute na natin. Nakita niyo naman siguro nandyan na naka-display naman ang ibang mga... Sir, may mga lugar na po ba kayong napili na tutulungan? Ibinigay na namin sa DSWD, sa National Red Cross at Quezon City Red Cross. Mamaya ay pupunta kami sa Baseco. Magdadala kami ng konting ayuda rin. Part ng ayuda ay dadala namin sa kanila. Sir, pwede
sa balita po na yan, nasa 16.3 million pesos po ang nalikom dito sa event na ito. At pagkakaalam ko parang umabot po ito ng nasa 20 million. Marami pa po ang nadagdag, marami pa po ang nagbigay. 'Di ba? Hindi po totoo na pera po ng taong bayan ang ginastos diyan sa event na yan. Katulad po ng post na ito. Ayan, yan. Ito pong post na ito ay fake news po ito. Ito po yung general na nasa Villamor Air Base na kung saan ay hinuhuli po etong si Digong. Yan po ay Brigadier General Fillmore. Yun po ay sabi nga po dito ni General Torre, yan po ay fake news. At sabi nga po niya dito sa kanyang post, fake news alert, hindi po totoo na inobliga natin ang mga pulis na umattend sa charity boxing match. Hindi po kailangan kasi kinulang na nga kami ng ticket na maibenta, di ba? Ito ay gawa-gawa lamang ni retired Brigadier General Fillmore Escobar na naging Regional Director ng Davao ng mahigit 2 taon. Si Escobar ay isa sa mga general na kasama ni Digong nung hinuli ko siya at pinadala sa Dahig. Sa buong panahon na nasa Villamor Air Base kami, ni hindi makatingin sa mga mata ko si Escobar dahil sa takot, at nung inihatid ko si Digong sa eroplano, dumaan pa kami sa harap niya pero yumuko lang siya. Ni walang attempt na tulungan ng boss niya, pare-pareho lang silang mga duwag. Ay, ang sakit nun. Sakit nun, General Torre, ba't mo naman diniretsa? Diba? Tapos ito yung post ni Fillmore Escobar. Ang sabi dito, mandatory pala mag-attend ang pulis sa boxing match. At mandatory din mag-donate. Totoo ba ito? Hindi po totoo yan. Katulad po dito, ang nakalagay po dito, good eve po sir, info po sir, detailed kami bukas sa boxing match. Though walang order po, we are instructed to attend and proceed to the event. Ewan ko po paano na-stand ng kapwa ko na I could not stand even while attending briefing na beyond mandate na to hold a boxing match aside from violation of Code of Ethical Standard as government employee, a Graft and Corrupt Act pa kasi, utilizing government funds for or in an event not covered by our mandate. Even if it is for a cause or charity, the ends that not justify the means po talaga. So mga nagbobobohan po ang mga basher ni General Torre. Wala pong inobligang mga PNP na manood doon. Hindi nga po ito man lang ipinangampanya o inadvertise. Hindi po. Meron din po dyan nakalagay, screenshot naman ng PRBS, nakalagay, Team PRBS. Ito po, sa grupo lang nila yan. Help typhoon victims, buy tickets for boxing for a cause. Grupo lang nila yan, GC lang nila yan. Pero, hindi po dyan nakalagay na it's a must. It's mandatory at kailangan na bumili ng ticket ng isang PNP. So, fake news po ito. Yan po ay pinapalagana para po sirain ang kredibilidad ng ginawang kabutihan ni General Torre dito po sa charity boxing match nila ni ni Batche Duterte. Ayun. Diba? Kaya po, kumbaga ito, talagang sisirain nila si General Torre, talagang kung ano-anong sasabihin nila patungkol kay General Torre, kumbaga, lalaitin nila ng lalaitin si General Torre because, diba, napahiya po ang mga Duterte. Napahiya si Baste. Kailangan nilang kahit papaano siraan si General Torre, mawasak ang pagkatao nito para nga naman makabawi sila. Kaya lang, you cannot put a good man down. Ayan. So, aral na yan sa mga DDS. Huwag kayong maghahamon. Huwag niyong hahamunin ng isang PNP Chief General Torre dahil mapapahiya kayo. Dahil kayo ay kakasahan nito kahit ano pa ang hamon nyo. Tingin ko kahit barilan ng hamunin ni Basti dito, lalabanan ni General Torre to
Diba? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. At pasensya na po sa mga DDS kung kayo ay napahiya. Kung Barbie ang inyong mayor ng Davao City. Kung naduwag, di ba? Huwag nating sabihin kabadingan o kabaklaan kasi nakakahiya po sa LGBTQ community dahil meron pong mga bading na mas lalaki pa po kay Baste Duterte. So, yun lamang po. Mama chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.